Hindi mapigilang mapaungal ni Darius sa sensasyong dulot ng pagpapaligaya sa kanya ng babaeng kaniig. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang ulo at kung saan siya hahawak. Para na siyang nahihibang sa sarap. Pero ang lahat ng yun ay mabilis na nawala nang malakas na tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. Inis niyang inabot yon at basta na lamang sinagot ng hindi tinitingnan kung sinong caller. "What the heck on earth do you need?" Tanong niya sa taong umabala sa kanyang kaligayahan. Naroroon kaunting hinga na lamang at malapit na niyang maabot ang langit kasama ang babaeng ni hindi man lang niya matandaan ang pangalan. "Huwag mo akong what the heck on earth ka dyan Darius Laksamana. Where's the report?" Mariin siyang napapikit nang marinig ang boses ng kanyang katrabahong si Janine, ang diyosa ng kanilang kumpanya, pero napakailap sa mga lalaki. Or mas tamang sabihin na may allergy sa kanya. Maayos naman kasi ang pakikitungo nito sa iba nilang office mates na lalaki, pero pagdating sa kanya ay iwas na iwas ito at animoy meron siyang nakakahawang sakit. "Yung report sa finance department bang tinutukoy mo? Nandito sa kondo ko. Puntahan mo na lang dito at kunin." Anya na may ngiti sa mga labi. "You can leave babe, my baby's coming." Anya sa babaeng nakamata lang sa kanya kanina pa. Pero ngayon ay matalim na ang tingin na para bang disappointed dahil hindi man lang ito narating ang langit kasama siya. "Babaero ka talagang lalaki ka? Dalhin mo dito sa office ang report dahil hindi ako tutuntong sa lungga mo na kung sino-sino na lang dinadala mong babae. Mahawa pa ako ng virus dyan. I will give you 20 minutes para ihatid ang report na yan. Kapag hindi ka dumating on time, sasabihin ko kay boss na hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Kung hindi, mas inuuna mo pa ang pambababae mo." Bigla siyang napabangon mula sa pagkakahiga, sabay sulyap sa orasang nakasabit sa dingding ng kanyang silid. "Baka naman pwedeng dagdagan mo ng 10 minutes. Magbibihis pa ako. Ihahatid ko pa." "No, 20 minutes lang ang kaya kong ibigay sa'yo. At iyang babaeng kasama mo, pauwiin mong mag-isa. Bayaran mo kung kinakailangan. Basta ang kailangan ko, ang report on time. Or else?" Oo na. Eto na, pupunta na dyan. Pasalamat ka, gusto kita." Bulong niya sa huling sinabi. Bumaba siya ng kama at mabilis na dinampot ang mga nagkalat na damit. Pero napahinto siya nang makita ang babaeng nakatayo sa gilid ng kama. Bihis na ito at nakakrus ang mga braso sa dibdib. "What?" Naiiritang tanong niya rito. "Bayad mo sa serbisyo ko. 10K. Sagot nito sabay lahad ng kamay sa kanya. 10K agad? Ni hindi ko man nga lang narating ang langit dahil sa Diyos ang umabala sa atin. Baka pwede namang 5K na lang." Anya sabay dukot ng wallet sa kanyang pantalon. "Darius, naririnig kita. Bilisan mo na nga dyan." Ani Janine sa kabilang linya. Nakalimutan niyang nakakonekta pa rin pala ang tawag nito sa kanyang cellphone, kaya sunod-sunod siyang napalunok. "Oo na, inabala mo na ang kaligayahan ko, napaka-demanding mo pa. Pasalamat ka talaga't matagal na kitang pinagpapantasyahan." "Well, I don't like you. Allergic ako sa mga babaerong katulad mo. Mas gugustuhin ko pang maging old maid kesa magkaroon ng playboy/f-boy na boyfriend na katulad mo." Gigil na wika nito. "Then, let's see, sweetheart. Mapapasakin ka rin sooner or later. Bye, sweetheart. See you later." Bago pa ito makasagot ay binabaan na niya ito ng telepono at ngingiti-ngiting inilapag ang cellphone sa kama. Binuklat niya ang wallet at dumukot ng ilang lilibuhin at ibinigay sa babaeng kaharap. "Discounted na yung hindi ko naranasan ng langit. Lugi ako. Sige na, malis ka na. Pupuntahan ko pang future asawa ko." Anya sa babae. "Busted ka na nga, umaasa ka pa rin na papatulang ka niya. Kuripot. Sayang ang oras ko sa'yo." Anang babae matapos kunin ang inaabot niyang pera at nagmamadaling lumabas ng kanyang silid. "Sasagutin din ako ni Janine ko. Kapag nangyari yun, huyo ka sa akin." Sigaw niya rito. Di mo naman talaga alam kung anong pangalan ko eh. Ganting sigaw nito. O nga pala, kakamot-kamot sa ulong saad niya. Maya-maya ay muling tumunog ang kanyang cellphone, kaya dinampot niya yon at tinignan kung sinong nag-text sa kanya. Patay! Bulalas niya nang mabasa ang text ni Janine. Nagmamadali siyang nagbihis at nagsuot ng sapatos. Saka kinuha ang report na nakapatong sa kanyang study table
at patakbong lumabas ng silid. Ang cellphone ko nakalimutan ko pa, wika niya. Muli siyang bumalik sa kanyang silid at kinuha ang cellphone at wallet na nakapatong sa kama. Saka nagmamadaling lumabas ng unit. Sigurado siyang umuusok ang ilong ni Janine kapag hindi siya nakarating on time sa opisina. Paglabas niya ng kanyang unit ay saktong kabubukas lang ng elevator kaya mabilis siyang lumapit at sumakay doon. Miss, ground floor please. Anya sa babaeng nakascarf na nakatayo sa tabi ng mga buton. Sure, Pogi. Anang babae sa kanya kaya napangiti siya nang wala sa oras. Matapos pindutin ang ground floor button ay humarap sa kanyang babae at tinanggal ang scarf. Kaya napawaw na lamang siya nang makitang maganda nitong mukha. Pero hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang suot nitong singsing. Married ka na pala. Pasensya na hindi ako pumapataw sa may asawa na. Wika niya rito na ikinawala ng ngiti nito. Kinindatan naman niya ito at saka lumabas ng elevator nang bumukas yun. Oo nga't playboy siya pero hindi naman niya naisip na pumatol sa may asawa. That would be his last option. Ayaw na niyang dagdagan ng bad record niya kay Janine. Janine. Mapapasakin ka rin balang araw. At kapag nangyari yun, hindi na kita pakakawalan. Bulong niya. Ito lang kasi ang babaeng hindi tinatabla ng kanyang charm at isang pagsubok sa kanya ang mapaamo ito. Mas lalo tuloy tumatagal ay mas lalo siyang naatat na mapa sa kanya ang dalaga. Para itong isang rosas na napapalibutan ng baging na maraming tinik. Mahirap maabot at pitasin. Pero kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi lang niya pipitasin. Sisiguraduhin pa niyang wala nang makakaagaw sa kanya rito. Hindi na mabilang ni Janine kung gaano na siya katagal na palakad-lakad sa loob ng kanyang opisina habang hinihintay na dumating si Darius. Kanina pa kasing hinihingi ng kanilang CEO ang report na yon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang babaerong yon. Talagang inuubos ng lalaking yun ang kanyang pasensya. Mabuti sana kung ito ang mawawalan ng trabaho kapag nagalit ang kanilang CEO. Pero hindi dahil pangalan niya ang nakataya. Darius, nasan ka na bang buwisit ka? Naiinis niyang sigaw. Mas inuna pa kasi ang kamanyakan kesa sa trabaho. Pati tuloy ang trabaho niya ay apektado. Did you call my name, sweetheart? Nanlilisik ang mga matang tinapunan niya ito ng tingin. Nilapitan niya ito at hinablot ang hawak nitong folder. Binilot niya yon at ginamit pang hampas dito. Langyakang lalaki ka? Mas inuna mo pa talaga yung kalandian mo kesa sa trabaho mo. Pati ako nadadamay sa pagiging unprofessional mo. And will you please stop calling me sweetheart? Kinikilabutan ako sa'yo. Anya habang patuloy sa paghampas dito. Ouch! Sweetheart! Nakakasakit ka na ha. Kapag hindi mo itinigil yung panghampas mo sa akin, halikan kita. Bigla siyang napahinto sa paghampas kay Darius at mabilis na humakbang paatras. Hindi siya papayag na lumapat man lang ang labi nito sa kanya. As in never. Magpapahalik na lang siya sa pulubi pero hindi sa isang katulad nitong babaero. Mangarap ka. Kahit kailan, hindi mo matitikman ang labi ko o kahit na anong parte ng aking katawan. Papatol na lang ako sa kahit na sino. Huwag lang mapabilang sa koleksyon mo ng mga babae mo. Wika niya. Kita niyang may kung anong emosyon na dumaan sa mga mata nito. Pero mabilis ding nawala yon. Kung kanina ay may ngiti ito sa labi at puno ng kalokohan ang facial expression nito, ngayon naman ay wala na siyang makitang emosyon dito. As in blanco na ang mukha nito at alam niyang siyang dahilan nun. Sumobra siguro ang mga nasabi niya. Nasabi mo na bang lahat? If yes, then I have to go. Don't worry, I'm not interested to you anymore. Marami namang mas maganda, sexy at hot na babae sa paligid kesa sa'yo. Inayos nitong nagusot na manggas ng polo, saka siya tinalikuran at dire-diretsyong lumabas ng kanyang opisina. Wala sa sariling natampal niya ang bibig, pero naisip niyang tama lamang ang mga sinabi niya para layuan na siya nito at nang matahimik na ang kanyang buhay. Tinignan niya ang folder na hawak. Medyo nagusot yon dahil sa ginawa niya, kaya kailangan pa niya tuloy ayusin yon bago dalhin sa opisina ng CEO. Gwapo naman si Darius. Mabait, matalino, mayaman. Pero ang ayaw niya rito ay ang pagiging babaero nito. Kung matinulang sana to, ay baka hindi pa ito nanliligaw sa kanya, sinagot na niya ito. Pero babaero to, hindi napipirmi sa isang relasyon
at kung sino-sinong basta na lang ikinakama. Kabaliktaran nito ang lalaking gusto niya. Gusto niya'y matured at hindi titingin sa iba. Yung siya lang ang mundo at wala nang iba. And Darius is not like that. Bulong niya sabay buga ng hangin. Pagkuway inayos niya ang kanyang sarili saka lumabas ng kanyang opisina upang dalhin ang report sa opisina ng kanilang CEO. Paglabas niya ay agad na agaw ni Darius ang kanyang atensyon. Kausap nito ang isa sa kanilang katrabaho at ang hula niya ay nakikipag-flirt na naman ito. This oras ng trabaho pero mas inuunan yung pakikipaglandian. Hindi kayo binabayaran dito para lumandi. Go back to work. Utos niya sa mga ito. Wala namang magagawa mga ito kung hindi ang sumunod sa utos niya. Siya ang head ng finance department na yon. Kapag nakarating sa CEO ang mga pinagagagawa ng mga katrabaho niya, ay siguradong damay siya. Mamaya na lang Grace. Hihintayin kita sa parking lot pagkatapos ng office hours. Ani Darius bago pumasok sa opisina nito. Next time kung makikipaglandian kayo, baka pwedeng ilugar nyo. Kung ayaw nyo mawalan ng trabaho, hindi ko ito-tolerate ang mga pinaggagawa nyo. Kung gusto nyo mawalan ng trabaho, huwag nyo akong idamay. This is my first warning. Kapag umabot sa second warning, magbalot-balot na kayo ng mga gamit nyo. Pagkasabi nun, ay tinalikuran niya ang kanyang mga katrabaho at dumiretso sa kinaroroonan ng elevator. Pinindot niya ang open button at hinintay na bumukas yun. Pakiramdam niya ay nai-stress na siya sa kanyang buhay. Mukhang kailangan niya ng magbakasyon kahit isang linggo lang. Kaya lang ay malapit ang founding anniversary ng kanilang kumpanya. Kaya siguradong hindi siya papayagan ng kanilang CEO. Ay, ano ba naman to? Himutok niya kasabay ng pagbukas ng pinto ng elevator. Kaya pumasok na siya at pinindot ang floor na kinaroroonan ng kanilang boss. Mabuti naman at dumating na ang report na yan. Anang kanilang CEO pagdating niya sa opisina nito. Pasensya na po sir, kadarating lang po kasi ni Darius dalang report na ito. Hingi niya ng paumanhin dito. Hindi na talaga siguro magbabagong pamangkin kong yan. Inuna na naman siguro ang pagpapasarap sa kandungan ng babae. Anyway, may iutos nga pala ako sa inyo. Baka pwedeng pumunta kayong dalawa sa venue kung saan gaganapin ang founding anniversary ng ating kumpanya. Tingnan niyo kung maayos sa bang lahat at walang anumang problema sa preparasyon. Sir, baka po pwedeng si Darius na lang. Marami po akong trabaho na kailangan pang tapusin. Tutol niya rito. Sa totoo lang ay ayaw niyang mapalapit kay Darius. Not because she hates him, kung hindi higit pa doon. Oh no, Iha. I can't do that. Alam kong patay na patay sa iyong pamangkin kong yon at ikaw lang ang pakikinggan nun. Kapag nalaman nung magkasama kayong pupunta sa venue, I'm sure magkukumahog yon. Sige na, Iha. Pakiusap nito. Bumuntong hininga siya pagkuway tumango. Kapag ganito ang kanilang CEO na ang nakikiusap sa kanya, ay talagang nawawala ang lakas ng loob niyang tumanggi. Kung hindi lang talaga malaki ang utang ng loob niya rito, ay hinding-hindi niya ito pagbibigyan. Sige po sir, sasabihan ko pong babaero niyong pamangkin, maiwan ko na po muna kayo. Paalam niya rito bago lumabas ng opisina nito. Ano bang gagawin natin dito sa venue na to? Tanong ni Darius kaya nilingon nito ni Janine at mataray na tinaasan ng kilay. Gagawa ng baby. Obvious naman 'di ba? Kung anong pinunta natin dito, magtatanong pa. Inis na wika niya dito bago ito tinalikuran. Ba't hindi mo sinabi agad? Di sana sa hotel na lang tayo dumiretso. Ayoko namang makita ng ibang katawan mo habang pinapaungol kita sa sarap. At paulit-ulit na sinasambit ang salitang, "Faster sweetheart, faster." Pangaasar nito sa kanya. Bigla siyang napahinto sa paghakbang at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at pilit ikinakalma ang sarili. Akala pa naman niya titigil na sa kadaldala nitong si Darius matapos sa mga pinagsasabi niya rito. Nag-recharge lang pala ito at mas lumala pa mga lumalabas sa bibig. Alam mo kung matino ka lang sanang lalaki Darius, baka ako pang nanligaw sa'yo. Pero hindi Kaya pwede bang tigilan mo na ako? You're not my type. Magbago ka muna baka sakaling magustuhan pa kita. Ayokong mapabilang sa mga naging babae mo na matapos mong pagsawaan, bigla mo nalang iiwan na para bang isang basura.
Kung makikipagrelasyon man ako, ang gusto ko ay kaya akong iharap sa altar. Hindi yung katawan ko lang ang gusto. Anya. So kapag nagbago ba ako, posibleng mahalin mo na ako? Na kaya mo na akong tanggapin? Tanong nito. May pag-asa pa bang magbago ang kagaya mo? Hindi ba? Once a babaero, always a babaero. Kahit bali-baliktarin man natin ang mundo. And I doubt na kaya mong magbago. Sige na, mauna na ako sa loob. Paalam niya rito. Okay, I will try to change for you. Kung ipapangako mong magiging akin ka kapag napatunayan kong kaya kong magpakatino para sa'yo. Bumuntong hininga siya at pagkuway mapakla itong initian. Duda ako dyan. Ibaling mo na lang sa iba ng kung anumang nararamdaman mo para sa akin. Diretsahang sabi nito. Bago ito umalis tinalikuran siya. Kung gusto naman talaga nitong magbago, ay marami namang paraan. Hindi na kailangan ng marami pang dahilan. Kung gusto talaga nitong patunayan sa kanya na he can change for the better. And not just because of her. Pagpasok niya sa loob ng venue kung saan abalang lahat, ay naglibot-libot siya. Tinignan niya kung maayos ba ang lahat mula sa lighting at hanggang sa mga dekorasyon. Kuya, pakipalitan naman tong isang bombilya. Masyadong mahina. Baka hindi pa man nagsisimula ang event, pundido na yan. Anya sa lalaking nag-aayos sa mga wirings. Sige po ma'am. Anang lalaki at agad pinilitan ng bombilya. Siya naman ay nagpatuloy sa pag-iinspeksyon sa paligid. Pero nahagip ng kanyang mga mata si Darius na nakatayo sa hindi kalayuan at kausap ang event organizer. Maganda ang babae at mukhang agad nagka-crush sa binata. Base na rin sa kanyang nakikita na pabebe smile nito. Napapailing na lamang siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa at nang mapagod ay naupo siya sa isang silya. Kinuha niya ang kanyang phone at kinunan ng larawan ng bawat sulok ng venue at ipinadala sa kanilang CEO. Grabe! Ang gwapo ni Sir Darius ano? May jowa na kaya yun? Pwede kaya ako mag-apply sa kanya bilang girlfriend? Bigla siyang napalingon nang marinig ang usapan ng dalawang babae. Hindi kalayuan sa kanya pero nananatiling tikom ang kanyang bibig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at hinanap si Darius. Pero hindi niya ito makita. Maging ang babaeng organizer na kausap nito a moment ago. Kaya tumayo na siya. Mukhang gumagawa na naman ng milagrong magaling na lalaking yun At mukhang matatagalan pa bago ito makabalik. Ay naku, babaero talaga. Wala na talaga siyang pinipili. Kung sino-sino na lang ang mahila niya. Makapaglabas lang ng init ng katawan. Hindi ka na talaga magbabago, Darius. Malungkot na bulong niya. Dinampot niya ang kanyang bag at isinilid ang cellphone. Saka nagdesisyong umuwi na sa kanyang kondo. Actually, sa isang gusali lang naman sila nakatira ni Darius. Kaya kilalang kilala niya ito. At alam na alam ang likaw ng bituka dahil lagi niya itong nakikitang may inuuwing babae sa unit nito. Sa kamalasan kasi ay isang unit lang ang pagitan nila at alam yun ni Darius. Kuya, pag hinanap ako ng lalaking kasama ko kanina, pakisabi naman na umuwi na ako. At ito pa sabihin mo sa kanya naway maluoy ang pipino niyang babaero siya. Salamat po. Pagkasabi niya nun ay iniwan na niya ang lalaking kakamot-kamot sa ulo. Pumara siya ng taxi at nagbahatid sa condominium kung saan siya nakatira. Habang nasa biyahe, ay tahimik lang siyang nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi niya pinapansin ang pagtunog ng cellphone niya na nasa loob ng kanyang bag. Alam kasi niya kung sinong tumatawag sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Darius. Miss, wala ka bang balak sagutin ng cellphone mo? Kanina pa yan tumutunog Puna ng driver sa kanya kaya kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag at in-off. Pasensya na po manong. Hingi niya ng paumanhin sa driver na tinanguan lang siya at hindi na muling nagsalita pa hanggang sa makarating sila sa tapat ng condominium na tinitirhan niya. Matapos siyang magbayad ay bumaba na siya ng taxi at pagod na naglakad papasok ng gusali. Laglag ang balikat na sumakay siya ng elevator paakyat sa unit niya. Pero pagdating doon, ay nagulat siya nang may nakalapag na bouquet ng pulang rosas sa tapat ng kanyang pinto. Dinampot niya yun at tinignan kung may card ba. At nang makita yun ay agad niyang binuklat at binasa. A bouquet of red roses for the most beautiful girl I know. I hope it makes you smile. Darius.
Matapos basahin ng card ay ibinalik niya yun sa loob ng bouquet at inilibot ang paningin sa paligid upang hanapin si Darius. Pero hindi niya ito makita. Siguro, pinadeliver lang nito ang bulaklak sa unit niya habang gumagawa ito ng milagro kasamang ibang babae. Babaero, anya, sabay pasok sa kanyang unit. Nagustuhan mo ba yung bouquet ng red roses? Tanong ni Darius kay Janine nang abutan niya ito sa pantry na nagtitimpla ng kape. Oo. Tipid nitong sagot kaya napangiti siya. Ang totoo ay inunahan talaga niyang umuwi ang dalaga para mailagay lang sa harap ng unit nito ang bulaklak bago siya nagtago sa kanyang unit at hinintay itong dumating. Did you like it? Alam ko kasing paborito mong pulang rosas kaya iyon ang binili ko. Hulaan ko, nilagay mo sa vase ang mga iyon. Nope. Putol nito sa kanya kaya kumunot ang kanyang noo. I threw it. Saka ano bang pakulong yun? Ano, manliligaw ka pero kung sino-sino kinakama mo? Pwede ba Darius? Tigilan mo na ako. Kung hindi mo kaya magpakatino para sa akin, ang mabuti pa layuan mo na lang ako. Wag mo na akong ibilang sa mga babae mo. Malungkot na saan nito kaya napasandal siya sa may pader. Hindi mo ba talaga kakayang bigyan ng pagkakataon? Ginagawa ko naman ang gusto mo. Umiiwas na ako sa mga babae para lang mapatunayan na I can change for you. Yun palang bulaklak ay ako mismong naglagay sa harap ng unit mo. I was watching you the whole time behind my door. Narinig kong sinabi mo pero hindi kita masisisi dahil totoo naman yun. Pero wag mo naman sanang isipin na may ginawa kong kalokohan matapos kong kausapin ng event organizer na yun kahapon. I just asked her some tips kung anong magandang regalo sa isang babae. And she suggested me white roses. But I choose that red roses kasi it's her favorite. Sige na, hindi na kita guguluhin. Siguro nga, hindi mo ako kayang tanggapin at mahalin. Have a nice day na lang sayo. Paalam niya rito bago walang lingon-likod na iniwan ito. Sa halip na bumalik sa kanyang opisina ay dumiretso siya sa opisina ng kanyang Uncle Bernard, ang CEO ng Laksamana Corporations. Yayayain niya itong uminom para i-celebrate ang kanyang paulit-ulit na pagkabasted. Uncle, are you busy? Tanong niya rito nang sumilip siya sa loob ng opisina nito. Ang uncle na niya ang kinalakihan niya, kaya close siya rito. Bata pa lang kasi siya'y ulila na siya sa ina. Ang kanyang ama naman may iba ng pamilya. Kaya ang Uncle Bernard na lang niya ang itinuturing niyang pamilya at ama. Hindi naman. Is there any problem? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang namatayan. Tanong nito nang angatin siya nito ng tingin at sinenyas ang pumasok. Busted. Tugon niya rito at pabagsak na naupo sa silyang kaharap ng office table nito. At sino namang nambusted sa'yo? One of your girls? Tanong nito kaya seryoso niya itong tinignan. Si Janine. Siya lang naman ang babaeng gustong gusto ko. Lahat naman ginagawa ko para sa kanya. Pero binabastard niya pa rin ako. You know, I love her uncle. Matagal ko na siyang gusto pero paulit-ulit niya lang akong nire-reject. Bumuntong hininga ang kanyang Uncle Bernard. At pagkatapos ay tumayo ito at lumapit sa kinaroroonan ng mini wine rack nito at kinuha ang isang bote ng mamahaling wine at 2 baso. Bumalik ito sa table nito at nilapag ang mga bitbit. Binuksan ito ang wine bottle at sinalina ng 2 baso at ibinigay sa kanya ang isa. Mahal mo ba talaga si Janine? O gusto mo lang siyang ibilang sa mga naging babae mo? Kasi if you truly love her, then prove her that you can change. Court her. Make her your world. Win her heart. At huwag mo agad sukuan. Kung sa unang subok ay hindi ka nagtagumpay, then try again and again hanggang magsaksid ka. Walang mangyayari kung sa unang subok mo pa lang at nabigo ka, susuko ka na. Wala ka talagang mapapatunayan kapag ganun. Alam kong gusto ka rin ni Janine. Natatakot lang siyang masaktan lalo na't may pagkababaero ka. Kahit yata akong nasa sitwasyon niya, ganun din ang mararamdaman ko. Matinong babae kasi si Janine, Darius. She deserves to be treated like a queen, not a toy or a playmate. Cheers para sa puso mong sugatan. Anang kanyang Uncle Bernard, kaya naiiling siyang nakipag-cheers dito at dire-diretsyong nilagok ang laman ng kanyang baso.
Hindi niya inindang mainit na hagod nun sa kanyang lalamunan. Maiwan ko na muna kayo, Uncle Bernard. Pupuntahan ko lang si Janine para kausapin. Paalam niya rito. Good luck. Nito. Kaya nginitian niya ito at saka lumabas ng opisina nito. Habang patungo sa opisina ng dalaga, ay pinag-iisipan niya mabuti ang kanyang sasabihin para dito. Tama naman ang Uncle Bernard niya. Matinong babae ang dalaga. At ang dapat dito ay tinatratong parang reyna, hindi laruan. Pero ang lahat ng kanyang sasabihin para sana kay Janine ay biglang naglaho nang makita niya itong sumakay ng elevator kasamang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Para siyang tinusok ng paulit-ulit sa dibdib nang makita niya kung papaanong alalayan ng lalaki ang babaeng mahal niya at kung papaano nito hawakan sa bewang. Ang dalaga naman ay ngiting-ngiti at tila nag-e-enjoy sa pag-alalay dito ng kasama nito. Sa tagal niyang nakasalamuhang dalaga, ni minsan ay hindi pa siya nitong initian ng ganoon. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang dalawang kamay at pagkuway basta na lang sinuntok ang pader sa tabi niya. Nagsinghapan naman ang mga nakakita sa kanyang ginawa pero hindi niya pinansin ang mga ito. Sa halip ay sumakay siya ng elevator patungong ground floor kung nasaan ang kanyang sasakyan. Susundan kita, Janine. Kahit saan pa kayo magpunta. Akin ka lang. Hindi ko hahayaan na maagaw ka ng lalaking yan sa akin. Saad niya habang hinihintay na makarating ang elevator sa ground floor. Pagdating sa ground floor, ay agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan at sumakay. Nag-seatbelt siya at binuhay ang makina ng sasakyan at halos pasibati na yon palabas ng gusali para abutan lang si Janine. Hindi rin siya tiwala sa lalaking kasama nito. Alam niya kung matino o hindi ang isang tao at alam niyang hindi matino ang lalaking yon. Hindi siya papayag na may gawin ito sa babaeng mahal niya. Kapag nangyari yun ay sisiguraduhin niyang mata lang nito ang walang latay. Gulat na gulat at halos manlaki ang mga mata ni Janine nang pagbaba niya ng sasakyan ni Joel ay mabigla nilang humaklit sa kanyang braso. Paglingon niya ay ang seryoso at madilim na mukha ni Darius ang bumungad sa kanya. Bitiwan mo nga ako! Inis na utos niya rito pero sa halip na bitawan ng kanyang braso ay mas hinigpitin pa nito ang pagkakahawak kaya hindi niya mapigilang mapangiwi. Kaya ba ayaw mo sa akin kasi ang gusto mo ay lalaking committed na? Hindi mo ba alam na kasal na yan? Ano? Para makaiwas ka sa akin ay kakabit ka lang sa lalaking. Pakiramdam niya ay nagpanting ang tenga niya sa mga sinasabi nito. Kaya hindi na niya napigilan ang pag-igkis ng kanyang libreng kamay. Pinadapo niya yun sa pisngi nito at lumikha yun ng malakas na tunog. Kahit si Joel nakausap ang asawa sa phone habang nasa loob ng sasakyan, ay napababa dahil sa ginawa niya. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Napapatol ako sa lalaking may asawa na? Wow, Darius! Hindi ka lang pala babaero. Makitid rin ang utak mo. Kaya wag ka nang magtaka kung bakit hindi kita magawang tanggapin. Kita niyang lumambot ang anyo nito at akmang hahawakan sana siya. Pero mabilis niya itong tinalikuran. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kanyang kondo. Ang dapat na meeting nila ni Joel ay nasira ng dahil sa kakitiran ng utak ni Darius. Alam naman niyang nagsiselos lang ito. Pero hindi niya matatanggap ang mga sinabi nito sa kanya. Kahit kailan ay hindi pumasok sa isip niya na maging kabit ng kahit na sino. Hindi siya mababang uri ng babae para gawin ang bagay na yon. Hindi niya talaga deserve ang pagmamahal ko. Bulong niya. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at saka bumuga ng malakas na hangin. Pagkuway kinuha niya ang kanyang phone at nagtipa ng mensahe saka pinadala kay Joel. Katatapos pa lamang niyang isend ng mensahe kay Joel nang tumunog ang cellphone niya. Ang lakas ng loob mong tumawag pa sa aking lalaki ka? Duro niya sa pangalan ni Darius. Sa sobrang sama ng loob nito ay nireject niya ang tawag nito sabay off ng kanyang cellphone. Saka itinoon ang kanyang paningin sakaling kanilang dinaraanan. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Darius at inaamin niyang nasaktan siya ng sobra. Sa dinami-rami ng pwedeng magsabi nun sa kanya, bakit ang lalaking yun pa? Sa tagal na nilang magkakilala at magkatrabaho, ay ngayon pa talaga nito naisip na kabit siya. Siguro nga hindi sila para sa isa't isa. Siguro ay mas maganda kung sa ibang bagay na lamang niya itutuon ang kanyang atensyon.
Bukas na nga pala ng gabi gaganapin ng 25th founding anniversary ng Laksamana Corporations. Dapat hindi ko ini-stress ang aking sarili. Dapat maganda ako bukas. Anya sa kanyang isipan. Ma'am, andito na po tayo. Pukaw sa kanya ng taxi driver kaya naglabas siya ng pera at binayaran nito bago bumaba ng sasakyan. Pagpasok niya sa lobby ng condominium ay nginitian niya ang mga empleyadong bumabati sa kanya habang tinatahak ang kinaroroonan ng elevator. Janine! Bigla siyang napalingon nang marinig ang pagtawag ng kung sino sa kanyang pangalan. Pero nang makita niyang si Darius yon ay nagmamadali siyang pumasok sa elevator na kabubukas lamang. Pinindot niya ang close button para hindi ito makapasok pero naiharang nito ang kamay kaya muling bumukas ang pinto at nakapasok ito. Can we talk? Tanong nito sa mababang boses. About what? Diba pinaratangan mo na akong kumakabit kay Joel? Ano? Hindi ka pa masaya doon? Hindi ka pa kontento? O sige, iparatang mo na lang lahat sa akin. Tatanggapin ko kahit patawagin mo kung maruming babae. Kalad ka rin, go on! Opinion mo yan eh. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko sa mga sasabihin o pangako sa mo sa akin. Kasi alam ko sa sarili kong malinis at matino kong babae. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng elevator at malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kanyang unit. Janine, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sabihin yun. Nadala lang ako ng selos kasi mahal kita. Mahal na mahal. Please patawarin mo na ako. You can hurt me if you want. Kick me, slap me, o kahit pangasuntukin mo ako ng paulit-ulit tatanggapin ko. Basta patawarin mo lang ako. Please. Ang akma sana niyang pagbukas ng pinto ay naudlot nang marinig ang mga sinabi ni Darius. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka huminga ng malalim. Ganyan ka ba magmahal? Nakakasakit ng damdamin? Kung mahal mo talaga ako, dapat hindi mo ako pinag-iisipan ng masama. Saka wala naman tayong anumang relasyon eh. Kaya wala akong pakialam kung nagseselos ka o hindi. O diba sa bibig mo na rin ang galing na hindi ka na interesado sa akin? O bakit ka nagseselos kay Joel? Kung hindi ka na rin naman pala interesado sa akin. Ang mabuti pa, wag mo na akong lalapitan kahit kailan. Pinihit niya pabukas ang pinto at saka pumasok sa loob ng kanyang unit at basta na lang yun isinira at nilak. Bagsak ang mga balikat na lumapit siya sa sofa at pabagsak na umupo. Tumingala siya sa kisame at itinaas ang dalawang kamay. Bakit ikaw pa, Darius? Tanong niya sa kawalan. Ibinaba niya ang kanyang kamay at ipinatong ang kanang braso sa kanyang noo. Aminin man niya o hindi pero alam niya sa kanyang sarili kung ano talagang kanyang totoong nararamdaman para kay Darius. Mahal niya si Darius matagal na, pero natatakot siyang masaktan. Natatakot siyang iwan ito kapag may nakilala itong ibang babae. Natatakot siyang lokohin ito. Ayaw niyang matulad sa mga babaeng pinaiyak nito. Pero hanggat hindi ito nagtitino, ay hindi nito malalaman ang kanyang totoong nararamdaman para dito. Siguro, mas mabuting ganun na lang silang dalawa. Siguro, ay mas mabuting wala itong alam. Puno ng iba't ibang personalidad ang venue nang dumating si Janine sa event hall kung saan ipagdiriwang ang founding anniversary ng kanilang kumpanya. Karamihan sa mga taong dumalo sa party ay mga politiko at mga kilalang business tycoon, pero mas marami pa rin ang mga empleyado ng kumpanya. Ma'am, drinks po. Alok sa kanya ng isang waiter kaya nakangiti niyang dinampot ang wine glass, saka naghanap ng bakanting mesa. Nang may makita, ay mabilis siyang lumapit doon at naupo sa silyang malapit sa kinaroroonan ng mga alak. Panaka-naka siyang sumisimsim ng alak habang inililibot ng paningin sa paligid. Nang maubos ang laman ng kanyang kopita, ay muli siyang humingi sa waiter na nagsasali ng alak sa mga wine glass. Hindi ko alam na malakas ka palang uminom. Sinulya pa niya si Darius na bigla nilang sumulpot sa kanyang tabi, kasama ang isang babae na kung makakapit sa braso ng binata ay daig pa ang tuko. Wala naman sigurong masama, wala namang magagalit sa akin eh. At mas lalong walang magbabawal. You know. Anya, saka inisang lagok ang laman ng kanyang baso. Waiter, another shot please. Yung hard. Baling niya sa waiter bago sinulyapan si Darius na mariing makatitig sa kanya habang nakatiim ang bagang. Ma'am, your drink. Anang waiter kaya kinuha niya yun at lumagok ng konti. Iniwas niya ang kanyang paningin kay Darius
at sa babaeng kasama nito dahil sumama ang templada niya sa kanyang nakikita. Uy, Ma'am Janine, buti naman at dumalo kayo. Kanina ka pa namin hinahanap pero nandito lang pala kayo. Ani si Lina kasamang ibang mga kaibigan na office mates nito. Sir Darius, nandito rin pala kayo? Sino po siya? New girlfriend? Tanong ni si Lina kay Darius pero wala siyang narinig na sagot mula rito. Yes, I'm his new girlfriend. Diba babe? Anyway, I'm Sunshine. Pakilala ng babae kila si Lina at pumwesto na rin sa table niya. New girlfriend? Kailan naging kayo? Kasi ang alam ko patay na patay si Sir Darius kay Ma'am Janine. Si Lina. Saway niya rito kaya natahimik ang dalaga at nag-peace sign. Siya naman ay dinampot ang kanyang wine glass at inisang lagok ang laman. Ganyan talaga yung mga taong sasabihan ka ng mahal na mahal pero kapag hindi agad nakuha ang gusto, maghahanap na ng iba. Kaya wala akong tiwala sa mga lalaki. Hindi na nga kontento sa isang babae, hindi pa tapat sa salita. Waiter, another shot. Anya sa waiter. Natahimik naman ang mga katabi niya. May hugot kayo mama. Sino ba tinutukoy nyo? Kilala ba namin? Lakas loob na tanong ni Aileen. Hindi nyo na kailangan malaman kung sino siya. Kasi ngayon pa lang binabaong ko na siya sa limot. Puro lang siya salit at pangako. Paano ko naman mamahalin ng ganong klase ng lalaki? Kahapon lang ang sabi mahal na mahal ako. Pero ngayon may iba na naman siyang babae. How pathetic. Sino bang niloko niya? Siguro tama lang na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Kasi sasaktan lang din niya ako. Bumuntong hininga siya at idinaan na lang sa pag-inom ang kanyang sama ng loob. At hindi na muling nagsalita pa. Nang makaramdam ng hilo ay isinubsob niya ang kanyang mukha sa mesa. At ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya'y umiikot ang kanyang paningin kapag sinusubukan niyang magmulat. Pero kahit na ganoon ay aware siya sa kanyang paligid. Maging ang pagbuhat ng kung sino sa kanya. Ibaba mo ko. Sino ka bang lapastangan ka? Tanong niya sa lalaking may karga sa kanya pero wala siyang nakuhang tugon. Hindi naman niya magawang magmulat ng mga mata dahil sa sobrang hilo. Hoy, sino ka nga? Bakit ba hindi mo sinasagot ang tanong ko? Pipi ka ba? Pangungulit niya rito. Pero tikom pa rin ang bibig nito kaya nanahimik na siya. At isinubsob na lamang ang kanyang mukha sa dibdib nito. Bahala na kung saan siya dadalhin ng estrangherong may buhat sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Kasunod ang pag-angkin ng estranghero sa labi niya. At dahil nagustuhan niya ang paghalik nito, ay hindi na siya nagdalawang isip na tumugon. Bumaba ang bawat halik nito sa kanyang leeg. Hindi niya mapigilang mapaungol, lalo na't bawat daanan ng labi nito ay nag-iiwan ng marka. Bahagya siyang napamulat nang huminto sa ginagawa nitong estranghero at marahang binaba ang zipper ng suot niyang dress. Maging ang pagtanggal nito ay marahan din at walang halong pagmamadali. Bigla niyang niyakap ang sarili nang maramdamang wala na siyang anumang saplot sa katawan. Malakas siyang napasinghap nang maramdaman ang labi nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung tama bang ipaubaya niya ang kanyang sarili sa lalaking ni hindi niya makita ang mukha dahil madilim ang silid na kinaroroonan nila. Kung may liwanag man ay hindi sapat para matanglawan ang mukha ng lalaking nagpapakasarap sa kanyang katawan. Mahirap na ring apulahin ang apoy ng pagnanasang bumabalot sa kanyang buong pagkatao ng mga sandaling yon dahil sa ginagawa ng lalaki sa kanya na para bang eksperto ito sa pagpapaligaya ng babae. Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Bulong ng lalaki sa kanya pero sa halip na matakot ay napangiti pa siya. Hindi dahil sa excited siya, kung hindi parang boses ni Darius ang kanyang naririnig. Siguro ay hallucination lang yon dahil ang totoo ay ini-imagine niya ito ang kanyang kaniig na mga sandaling yon. Take me, please. Nakikiusap na sambit niya. Tila naging hudyat naman sa lalaki ang sinabi niya dahil saglit itong nawala sa tabi niya at nang bumalik ay mabilis pa sa kidlat siyang inangkin ito. Hindi mapigilang mapangiti ni Darius nang marinig ang pakiusap ni Janine na angkinin niya ito kaya mabilis pa sa kidlat niyang ibinigay ang gusto nito. Mas lalo pang lumawak ang ngiti niya sa kanyang natuklasan dahil siyang nakauna dito. Pero napalitan ng pag-alala ang kanyang sayang nararamdaman nang marinig ang paghikbi ng dalaga
Parang sinundot ng kung ano ang kanyang konsensya nang makitang pagluha ng babaeng mahal niya. Dahil sa sobrang excitement, ay nakalimutan niyang magdahan-dahan. "I'm sorry, sweetheart." Alo niya rito. Pinunasan niya ang mukha nito at inangkin ang labi upang kahit papaano ay mabaling doon ang atensyon nito. Kung alam lang nito kung gaano niya ito kamahal at kung papaano niya ginagawa ang lahat para magbago at matanggap na siya nito ng buong buo. "Darius!" Sambit nito sa pangalan niya kasabay ng pagmulat nito ng mga mata. "I'm here, sweetheart. Mahal na mahal kita." Wika niya rito. Ilang beses itong kumurap-kurap at pagkatapos ay pumikit hanggang sa mapansin niyang payapa na itong natutulog. Hinalikan naman niya ito sa labi at ipinagpatuloy ng kanyang ginagawang pag-angkin dito. Kung makailang ulit niya itong inangkin at nang makaramdam ng pagod ay nahiga siya sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang lamunin siya ng antok. Kinaumagahan, malakas na tili ang gumising sa kanyang mahimbing na pagtulog, kaya napamulat siya ng mga mata at sinulyapan si Janine. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya, na animoy bubugahan siya ng apoy. "Anong ginawa mo sa akin? Bakit wala akong anumang saplot?" Tanong nito kaya bumangon siya at umayos ng upo sa kama. Seryoso ang mukha niyang sinalubong ang nagbabaga nitong mga mata. "Hindi mo ba natatandaan?" Tanong niya rito. "Magtatanong ba ako kung natatandaan ko?" Singhal nito sa kanya na parang maiiyak na, kaya bumuga siya ng hangin at hinawakan ng kamay nito. "Alright, inaamin kong nadala ako ng damdamin ko kaya inangkin kita. Pero hindi kita pinilit. Kusa mong pinaubayang sarili mo sa akin." Paliwanag niya rito. Umiling ito na parang hindi naniniwala sa kanya. You're lying!" Sambit nito kaya napabuga na lamang siya ng marahas na hangin. "O sige, paniwalaan mo kung anong gusto mo. But I'm telling the truth. Handa naman akong panagutan ng nangyari kung yun ang pinoproblema mo. Hindi kita tatakasan." Bumaba siya ng kama at pinulot ang mga nagkalat niyang damit bago pumasok sa loob ng banyo at nagbihis. Paglabas niya ay nakaupo pa rin si Janine sa kama, yakap ang mga binti. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi nito. Inabot niya ang kamay at masuyong pinisil, pero nananatili itong walang kibo. "Magbihis ka na, ihahatid na kita sa kondo." Pukaw niya rito. Nag-angat ito ng tingin sa kanya, sabay bawi sa kamay nitong hawak niya. "Umalis ka na, iwan mo na ako rito." Malamig na wika nito pero umiling siya. "Hindi, I won't leave you here." Matigas na wika niya. Dinampot niya ang dress nito at iba pa, saka ibinigay dito. Itinuro niya ang banyo kaya napilitan itong bumaba ng kama at padabog na pumasok doon. "I hate you so much, Darius. I hate you. I hate you. I hate you." Sigaw nito mula sa loob ng banyo, kaya naiiling na lamang siyang napasapo sa kanyang noo. "Yeah, I know you hate me. Hindi mo naman kailangan pang ulit-ulitin. Hindi mo ko kayang mahalin. Okay, tanggap ko. Pero ito lang ang masasabi ko. Mahal na mahal kita. Kahit ano pang sabihin mo. Kahit pa paulit-ulit mo akong nire-reject." Saad niya. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Janine at dire-diretsyong lumabas ng silid na kinaroroonan nila. Dinampot naman niya ang gamit nito at mabilis itong sinundan. "Janine, wait for me." Tawag niya rito pero hindi siya nito pinapansin. Sa halip ay mas binilisan pa nito ang kanyang paghakbang. "Layuan mo na ako. Nakuha mo ng gusto mo, di ba?" Sigaw nito kaya nangunot ang kanyang noo. Malaki ang hakbang na nilapitan niya ito at hinawakan sa braso. "Nakuhang gusto? Hindi ko pa nakukuhang gusto ko, Janine. Alam mo ba kung anong gusto ko? Ikaw, hindi ang puri mo. Ikaw lang. Buong-buong ikaw. Bakit bang hirap para sa'yo na tanggapin ako? Alam ko naman may nararamdaman ka rin para sa akin. Kaya ano bang kinakatakot mo? Nandito ako, oh. Ginagawa kong lahat para magbago. Ginagawa kong lahat para sa'yo kasi mahal kita. I'm trying to change myself just for you. Kasi gusto kong maging deserving para sa'yo." "Talaga? Mahal mo ko? Pero sino si Sunshine? Sino siya sa buhay mo? Ganyan ba yung nagbabago? Sinasabi mong mahal mo ko pero may bago ka na namang girlfriend.
Paano kita paniniwalaan kung lagi mong sinasabi na ako ang mahal mo, pero ibang kapiling mo? Darius naman, nahihirapan na ako eh. Ang mabuti pa layuan mo muna ako. Ayusin mo yung sarili mo. Kapag sigurado ka na talagang akong pinipili mo, saka mo ko lapitan. Kinuha nito sa kanya mga gamit nito at mabilis na bumaba ng hagdanan. Janine! Tawag niya rito. Mabilis niya itong sinundan pero nagkamali siya ng tuntong sa baitang dahilan ng kanyang pagkahulog sa hagdan. Malakas na daing na kumawala sa kanya nang tumama ang ulo niya sa pader. Darius! Rinig niyang sigaw ni Janine, kaya kahit nanlalabo ang kanyang mga mata ay sinulyapan niya ito. Darius! Umiiyak na tawag nito sa pangalan niya, kaya nginitian niya ito. Lumapit ito sa kanya at pabagsak na lumuhod sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala sa pisngi nito. Mahal na mahal kita, Janine. Sobra. Huwag ka nang umiyak. Alo niya rito. Darius, mahal din kita. Patawarin mo ko. Mahal na mahal din kita, please. Huwag mo kong iiwan. Pakiusap. Nginitian niya ito ng matamis. Ngayong alam na niyang mahal din siya nito ay sobrang sayang nararamdaman niya. Kung ano man ang mangyayari sa kanya, ay babaunin niya ang pagmamahal nito hanggang kamatayan. Puno ng pag-aalala at hindi mapakali si Janine habang palakad-lakad sa labas ng operating room kung saan isinugod si Darius. Punong-puno siya ng pagsisisi. Kung hindi lang sana siya nagmatigas siguro ay hindi mangyayari ang insidenteng yon. Hindi sana ito mahuhulog sa hagdan dahil sa paghabol sa kanya. Kasalanan kong lahat ng to eh. Saad niya habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Iha, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Aksidente yun. Anang Uncle Bernard ni Darius sa kanya. Maupo ka rito at ikalma mong iyong sarili. Ginagawa naman ng lahat ng doktor para mailigtas si Darius. At sa kakilala kong pamangkin ko, fighter yon at hindi basta-bastang susuko, kagaya ng hindi niya pagsuko sa pagmamahal sa'yo. Dagdag pa nito, mahal ko rin naman po siya. Mahal na mahal. Natakot lang ako na sumugal. Natatakot lang ako na masaktan. Kung hindi pa nangyari ang lahat ng to, hindi ko pa masasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sa kagustuhan kong magbago siya, ito palang magiging kapalit. Hindi ko po kakayanin kapag nawala siya sa akin. Hindi ako papayag na mawala siya nang hindi pinapanagutan ang ginawa niya sa akin kagabi. Sinasabi mo bang may nangyari sa inyo kagabi? Tanong nito. Bahagya siyang napayuko at marahang tumango. Pakiramdam niya ay biglang nag-init ang kanyang mukha. Wala man siyang masyadong matandaan pero nakita niya sa kobre kamang ebidensya na may nangyari sa kanilang dalawa ni Darius. Idagdag pang pananakit ng kanyang katawan at ang mga kiss marks na iniwan nito na pilit lamang niyang tinatakpan ng mahaba niyang buhok. Siraulong bata yun ah. Pati pala ikaw ay hindi niya pinaligtas. Pero masaya ako dahil na-realize mo kung gaano mo siya kamahal. Nasa kabila ng pagiging babaero ng aking pamangkin, ay natanggap mo siya at ang mga imperfections niya. Hayaan mo, kapag naging stable ang lagay niya, ipapaasikaso ko na agad ang kasal ninyo. Hindi ako papayag na hindi kanya panagutan. Salamat po, sir. Anya, at pilit itong nginitian kahit sobra-sobra pa rin ang takot niya dahil wala pa silang balita sa lagay ni Darius. Nang makita niya ang dugo nitong kumalat sa sahig, pakiramdam niya ay sinaksak siya ng paulit-ulit, lalo na nang mawalan ito ng malay sa kandungan niya. Iha, bakit hindi ka muna umuwi para makapagpalit ng damit? Lahok na ang dress mo. Suwestyon ni Uncle Bernard sa kanya. Mamaya na lang po, dito muna ako. Hindi ko po iiwan si Darius. Wika niya. Wala naman itong nagawa kung hindi ang tumango na lamang. Mr. Laksamana, tawag ng doktor sa lalaking katabi niya. Tumayo naman ito at lumapit sa doktor. Maya-maya ay bahagyang lumayo ang mga ito sa kanya. At tila ayaw iparinig kung ano man ang pinag-uusapan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na ang doktor nito. Kaya napatayo siya at nilapitan si Uncle Bernard. Ano pong sabi ni Doc, sir? Kamusta daw pong lagay ni Darius? Okay lang po ba siya? Pwede ko na po ba siyang makita?
Sunod-sunod na tanong niya rito. Sad to say Iha, pero mukhang matatagalan pa raw bago magising si Darius. He's in coma. Masama raw ang pagkakabagok ng ulo niya. Pakiramdam niya ay biglang nanghina ang mga tuhod niya. Coma to si Darius? Ibig sabihin, posibleng matagalan pa bago ito magising. Iha, he'll be fine. At least ligtas na siya. Ang kailangan na lamang nating gawin ay hintayin ang pagising niya. Paano po kung pagising niya wala na siyang maalala? Paano po kung makalimutan niya ako? Naluluhang napabalik siya sa kinauupuan. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad at doon inilabas ang luhang pinipigilan niya. Magiging okay din ang lahat. Ang mabuti pa umuwi ka na muna. Ipapahatid na lang kita sa driver. Sige na Leo, pakihatid sa kanyang kondo ang Ma'am Janine mo. Baling nito sa driver saka siya inalalayang tumayo. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa gusto nito. Tara na po ma'am. Anang lalaki sa kanya kaya nagpatiunan na siyang maglakad patungo sa kinaroroonan ng elevator. Pinunasan niya ang kanyang mukha at pilit na nagpapakatatag. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. Alam niyang magigising din kagad si Darius dahil sabi nito ay pananagutan siya nito at hihintayin niya ang araw na iyon. Bumuntong hininga siya at tahimik na sumakay sa elevator. Hindi niya alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Hindi lang naman siguro siya ang unang babaeng nakita ng mga ito na duguan ng suot na dress. Pinindot niya ang buton sa lobby at saka pumwesto sa gilid. Habang naghihintay na makarating sa lobby, ay pipi siyang nagdadasal na sana magising kaagad si Darius. Kapag nangyari yun ay siya mismo nga hatak dito papunta sa kilala niyang judge para magpakasal. Wala nang eme-eme pa. Dahil sa eme-eme na yan, muntik nang mawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Ma'am, tara na po. Yaya sa kanya ng driver nang bumukas ang pinto ng elevator. Kaya naglakad na siyang palabas hanggang sa makarating sa parking area. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver kaya sumakay na siya at tahimik na tumanaw sa labas ng sasakyan. Ayaw sana niyang iwan si Darius pero kailangan din naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Siguro ay maglilive muna siya sa trabaho para maasikaso at mabantayan ito sa ospital. Mas mahalaga naman ito kesa sa kanyang trabaho. Isa pa, siguradong hindi rin naman siya makakapag-focus sa kanyang trabaho dahil lagi niyang maiisip ang binata. Baka siya pang maging dahilan ng problema sa kumpanya kung pipilitin niyang sariling gawin ng mga bagay na nagagawa niya ng maayos dati. Babalik ako, Darius. Bulong niya nang maramdaman ang pag-usad ng sasakyan. Magpapahinga lang siguro siya ng konting oras bago siya bumalik sa ospital. Aayusin na rin niya ang kanyang vacation leave para iabot na lamang sa kanyang boss. Sigurado naman siyang maiintindihan nito kung bakit niya gagawin yon. Tila naging parusa kay Janine ang bawat araw na lumilipas dahil hindi man lang nila kinakikitaan ng anumang senyalis ng paggising si Darius. Hanggang sa ang mga araw ay naging linggo at buwan. Darius, gumising ka na, please. Kausap niya rito isang umaga nang dalawin niya ito sa ospital. Dapat ay papasok siya sa opisina. Kaya lang ay masamang pakiramdam niya. Kaya nagdesisyon siyang mag-day off ng araw na yon para na rin magpatingin sa doktor. Ilang araw na kasing hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Lagi siyang nahihilo at nagdududuwal. Kaya minsan ay maghapon siyang nakahilata sa kama. Iha, anong findings ng doktor na tumingin sa'yo? Bigla siyang napalingon kay Uncle Bernard na abala sa harap ng laptop nito. Mahahalata ang pagod at puyat dito pero hindi kakikitaan ng kahinaan. Bumuntong hininga siya at pagkuway kinuha sa kanyang bag ang photocopy ng isinagawang ultrasound sa kanya at iniabot dito. I'm pregnant, Uncle. Pilit ang ngiting saad niya rito. Aba, magiging lolo na pala ako. Congrats sa inyong dalawa ni Darius. Sayang at wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Siguradong kung may malay siya maglululukso yan sa tuwa kasi magiging daddy na siya. Malungkot niyang sinulipan si Darius. Kaso wala pa po siyang malay. Hindi niya nalalaman kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Sana talaga gumising na siya at masabi ko sa kanya na magkakaroon na kami ng munting anghel. Hinawakan niya ang kamay ni Darius at inilapit sa kanyang mukha. Pasasaan ba't magigising din yan? Pero sa ngayon naingatan mong yung sarili at ang baby nyo. Kung maaari wag mong stress ang iyong sarili
lalo na't wala kang kasama sa kondo mo. Kung bakit kasi hindi ka nalang muna sa bahay tumuloy na may kasama ka. Ayos lang ho ako, Uncle. Mag-iingat naman po ako. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa amin ni Baby. Pasensya na nga po pala kung hindi ko na masyadong nagagawang trabaho ko sa kumpanya. Hingi niya ng paumanhin dito. Huwag mo nang isipin yon. Lalo na ngayon nagdadalang tao ka na. Mas kailangan mo ngayon ay pahinga't pag-iingat. O siya, maiwan na muna kita dito. Papasok na ako sa trabaho. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain dito para hindi mo na kailangan pang bumaba sa cafeteria. Sige po, Uncle. Tugon niya. Iniligpit nito ang mga gamit at pagkatapos ay ibinalik nito sa kanya ang kopya ng ultrasound bago ito tuluyang umalis. Nang mawala si Uncle Bernard, ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Darius na kahit natutulog ay gwapong-gwapo pa rin. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit ang lakas nitong makahatak ng atensyon ng mga kababaihan. Gwapo ka ngang talaga, pero babaero ka naman. Nakakainis ka. Kahit ang mga nurse dito ay may crush sa'yo, kahit na wala kang malay. Ang sarap nilang turukan ng anesthesia sa mata. At ikaw naman, bakit kasi pinanganak kang gwapo? Tapos napakababaero mo pa. Pero kahit ganon, I still love you. Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong mahulog sa'yo. Mahal na mahal kita, Darius, kaya gumising ka na dyan. Kailangan mo kong panagutan. Kailangan ka namin ni Baby. Please, wake up. Naiiyak na wika niya rito. Sabay subsob ng mukha niya sa may dibdib nito. Mahal na mahal din kita, sweetheart. At saka, bakit mo ba ako inaaway? Mahinang sabi nito. Marahan siyang napaangat ng mukha nang marinig ang boses ni Darius. Darius! Tawag niya sa pangalan nito nang makita itong gising na. Gising ka na! Sambit niya habang titig na titig sa mukha nito at walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha dahil sa labis na saya. Of course, sweetheart. Kanina pa akong gising at rinig na rinig ko ang lahat ng mga sinasabi mo. Nakangiting saad nito. Inabot nito ang mukha niya at pilit na pinupunasan ng mga luhang walang tigil sa pagtulo. Ang iyakin naman ng mahal ko. Nito, kaya't natawa siya sa sinabi nito. Ganito yata talaga kapag buntis eh. Masyadong emosyonal. Saglit lang, tatawagin ko yung doktor para matignan ka. Akmang tatayo sana siya pero pinigilan siya nito sa kanyang kamay. Kaya nagtataka siya nitong tinitigan. Gising na palang pasyente ko. Wika ng doktor na bigla nilang pumasok sa silid nito. Siyempre, Dok, kung magtatagal pa akong tulog, baka maagaw pa ng ibang Diyosa ng buhay ko. At saka magiging daddy na ako. Diba, sweetheart? Masiglang tanong ni Darius sa kanya, kaya nginitian niya ito ng matamis. Oo, sweetheart, pero wala na mga agaw sa akin mula sa iyo eh, kasi ikaw lang ang lalaking mahal ko. Sagot niya rito. Mukhang in love sa'yo dyan ang pasyente ko. Anyways, congrats sa blessings. At base naman sa nakikita ko sa'yo, Mr. Laksamana, pwede ka nang ma-discharge tomorrow. You are perfectly fine. Anang doktor. You heard him, sweetheart? Pero bakit bukas pa, Dok? Why not now? Tanong ni Darius. You need to complete your bed rest today. Sagot dito ng doktor kaya napatango na lang si Darius. Okay po, Dok. Akala ko pa naman ay masusolo ko ng sweetheart ko. Bulong nito kaya natatawang nagpaalam sa kanila ang doktor. You have plenty of time, Mr. Laksamana. Sige na, maiwan ko na kayo. Wika nito bago lumabas ng silid. Sweetheart, pakilak ng pinto. Utos nito sa kanya. Duda naman niya itong tinitigan, pero sinunod niya pa rin ang gusto nito bago ito nilapitan. Uy, dahan-dahan naman baka kumapano si Baby. Reklamo niya nang hilahin siya nito sa kamay at bumagsak siya sa ibabaw nito. Sorry po, sorry Baby. Excited lang si Daddy na ikis si Mommy. Pilyong wika nito. Ikaw talaga, parang walang masamang nangyari sa'yo ah. But I'm happy kasi gising ka na at hindi ka nagkaroon ng amnesia. I miss you so much and I love you very much. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Thankful na rin ako sa nangyari kasi kung hindi dahil sa aksidenteng yun, hindi ko pa maaamin sa'yo kung gaano kita kamahal. Sana ngayong alam mo na, baka naman pwedeng sa amin na lang na magiging anak natin ituon ang atensyon mo. Baka pwedeng magbago ka na. Sweetheart, hindi mo naman kailangang sabihin yan. Kasi simula ng araw na nahulog ako sa hagdan, I made a promise that
I will love you with all my heart and I will never do anything na ikakasakit mo. Ikaw lang ang mamahalin ko at never kitang lolokohin. Kayo na nang magiging anak natin ng buhay at prioridad ko. Isusumpa ko yan. Hindi ko sasayangin ang ikalawang buhay na ibinigay sa akin ng nasa itaas para lang saktan ka. I love you so much, sweetheart. My soon-to-be wife. Madamdaming saad nito. Naluluha naman siyang umiti rito at taus-pusong tinanggap ang halik na iginawad nito sa kanya nang walang anumang halong pagdududa. Naniniwala na siya sa mga sinasabi nitong wala na itong ibang mamahalin bukod sa kanila ng baby nila. Makaraan ng 1 linggo matapos lumabas ng ospital si Darius ay idinaos ang kanilang simpleng kasal pero invited ang kanilang mga katrabaho na masayang-masaya para sa kanila. Matapos naman ang kanilang kasal ay dumiretso na sila sa kanilang honeymoon sa isang pribadong isla na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Sweetheart, hindi ka pa ba tapos dyan? Naiinip niyang tanong kay Janine. Ilang minuto na kasi itong nasa loob ng banyo. Medyo nakakaramdam na siya ng pag-aalala rito, kaya kinatok na niya ito. Saglit lang sweetheart, palabas na. Tugon nito buhat sa loob. Maya-maya ay bumukas ng pinto at iniluwanan ng kanyang asawa na sexy sa suot nitong pulang pantulog. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng pag-iinit habang kagatlabing hinahagod ng tingin ang kabuuan nito. Ang hot naman ng misis ko. Ano, tara na. Umpisa na natin to. Matagal din akong walang ano. Walang ano, Mr. Laksamana? Score? Subukan mo lang umiscore sa iba. Kung hindi, puto lang kaligayahan mo. Bigla siyang napangiwi dahil sa sinabi nito. Minsan talaga ay may pagkaamason ang kanyang asawa. Pero mahal na mahal niya ito at wala siyang balak na gumawa ng ikakasakit nito. Not anymore. Ayaw na niyang makita itong umiiyak ng dahil sa kanya. Tama na ang minsan itong nasaktan. Hindi na niya uulitin yon. Ayaw niyang masira ang tiwalang ibinigay nito sa kanya at ang pagkakataong mapatunayan niya ang kanyang loyalty dito. Sweetheart, never na akong titikim ng iba. You're enough for me. I love you so much. Puno ng sinseridad na wika niya rito. Hinawakan niya ito sa baba at buong pagmamahal na inangkin ang labi nito. I love you more, sweetheart. Anas nito sabay yakap ng mga braso sa kanyang katawan habang patuloy silang nagpapalitan ng matamis na halik. Makalipas ang ilang sandali ay pinakawalan niya ang labi nito at buong ingat itong binuhat patungo sa kama. Inilapag niya ito pahiga at saka muling inangkin ang labi habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtanggal ng suot nitong pantulog. Wala siyang itinira sa katawan nito. At tuluyan na niyang inangkin ng kanyang mahal na asawa. At dahil buntis na ang kanyang asawa, limitado lang ang ginagawa niyang pag-angkin dito. Ayon na rin sa suggestion ng OB nito. Sweetheart, tawag pansin ni Janine sa kanya kaya saglit siyang huminto sa pagbibihis dito matapos niya itong angkinin. Ano yun sweetheart ko? Tanong niya rito bago muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. At nang matapos ay siya naman ang nabihis bago ito tinabihan sa kama. Gusto kong kumain ng sausage. Anito. Okay sweetheart, ipagluluto kita. Saglit lang. Bababa na sana siya ng kama nang pinigilan siya nito. Kaya nagtataka siya nitong nilingon. Saan ka pupunta sweetheart? Tanong nito kaya napakamot siya sa kanyang ulo. Magluluto ng sausage sweetheart. Di bang sabi mo gusto mo ng sausage? Tanong niya rito. Oo, gusto ko nga. Pero love, paano mo lulutuin yung sausage na gusto ko Sweetheart naman, wag na yung sausage ko. Ipagluluto na lang kita kahit ilan pang gusto mo. Katatapos lang nating mag-make love tapos pag-iinitan mo na naman ako. Alika, samahan mo ako sa kitchen. Inilahad niya ang kamay dito. Sweetheart, saan ka pupunta? Tanong niya rito habang natatawa. Maghahanap ng buhay na sausage, yung mas malaki sa sausage mo. Nagtatampong sigaw nito kaya napakamot na lamang siya sa kanyang batok. Buntis nga naman. Bulong niya sa kasinundan ng asawa. Sweetheart, o sige na. Ibibigay ko na ang gusto mo. Basta, walang sisihan ha. Huwag ka nang magtampo sa akin. Alika na, bumalik na tayo sa kwarto. Wala ka naman kasing ibang buhay na sausage na makikita dito. Maliban lang sa akin. Yaya niya rito nang maabutan niya ito sa salas. Talaga love? Nagniningning ang mga matang tanong nito sa kanya.
Opo, mahal kong asawa. So, let's go? Inilahad niya ang kamay dito at nang tanggapin nito yon, ay giniya niya ito pabalik sa kanilang silid. Good luck na lang sa kanyang sausage. Wakas.